Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Ika-4 na linggo ng Adbyento, narito rin pa rin tayo para sa ating Misa Decalio. Palapit na ng palapit ang Pasko. Mas lalo tayong magpasalamat sa Panginoon at mas lalo nating paigtingin ang ating paghahanda sa pamamagitan ng mapagkumbabang pag-amin lagi at pagisisi sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga kasama natin sa misa ngayon at ang mga kababayan natin sa ibang lugar, ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagkapakasakit at pagkabuhay at pagkamatay sa krus, sa pagsabit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang pagsibol ng isang sangang matuwid mula sa lahi ni David na mamamahala ng buong karunungan at katarungan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at sa lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama niyang Diyos, sa pagpasanggalang niya manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sa ikalawang pagbasa, ating matutunghayan ang awit ng papuri sa pagbubunyag ng mabuting balita, ang Panginoong Hesus sa mga hintil. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago ipanganak ang isang sanggol, di po ba, ang pansin natin ay nakatuon dun sa nanay, sa pagbubuntis niya, kung papaanong unti-unti lumalaki yung tiyan niya, sa mga sinasabi niyang kinahihiligan, pinaglilihan niya, sa itsura niya, siyempre sa kalusugan niya. Kaya napakaganda na sa araw bago ang Pasko, matuon ang pansin natin sa nanay ni Kristo, si Maria. Sino nga ba si Maria? Ang sabi sa Ebanghelyo, siya'y kinalulugdan ng Diyos. Ang bati ng anghel sa kanya, "You have found favor with God." Ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo. Ang Diyos ay suma sa iyo. Ano po bang ibig sabihin nito? Well, certainly, hindi ito sa pananaw nating mga tao. Kasi pag sinabing pabor ng tao, promotion sa atin yun eh. Pag sinabing pabor ng tao, paborito. Paborito in a sense na ito yung kinalulugdan mo, itong taong ito, gustong-gusto mo siyang nakakasama. Kapag kinalulugdan ka, gustong-gusto kang nakikita. Kapag ikaw ay paboritong anak, paboritong kaibigan, paboritong kabarkada, katrabaho, para kang kamera. Bakit? Kasi kapag dumarating ka at nakikita ka nila, nangingiti sila. Kasi nga, favorite ka. And not just that, marami pang pabor sa'yo. Ikaw yung taong kapag nagpaalam, madali kang nakapagpapayes, nakapagpapa-oo. Kapag may lakad, hindi ka pwedeng mawala. Una kang hinahanap. Kapag hahainan ng ulam, yung parte ng manok, yung the best part ang ibibigay sa iyo. At syempre kapag may okasyon, katulad nito, Pasko, the best ang regalo mo. Promotion. Kaya nga, marami ang gusto at natutuwa na maging paborito. Ito ba ang naramdaman ni Maria? Tuwa? Lalo pat yun ang bati ng anghel sa kanya. Matuwa ka. And Mary was like, ang sabi dito, nagulumihanan, natakot, nabahala. Kaya nga ang sabi, pagkatapos ng anghel, huwag kang matakot. Bakit ganun ang reaksyon ni Maria? Bakit? Kasi alam ni Maria, kapag sinabi at pinasabi ng Diyos yun, kapag sinabi ng Diyos sa tao, I am with you. Kapag pinasabi ng Diyos sa tao, the Lord is with you. Ibang ibig sabihin nun sa Biblia. Ang ibig sabihin nun, you are to do a very difficult task. Hindi ibig sabihin ito ay mahirap sa Diyos. Mahirap sa iyo. Pero gusto kasi ng Diyos na gamitin ka bilang instrumento. Ganun naman ang kaligtasan ng tao. Pagkamat kayang-kaya ng Diyos na gawin sa kanyang sariling kapangyarihan, kinakatulong niya ang tao
Ganon kasi yung sinabi ng Diyos kay Moises. Nang utusan niya itong pumunta sa Parao, sa makapangyarihang Parao ng Ehipsyo. At sabihin sa Parao, palayain mo ang bayan ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos kay Moises, I am with you. Genesis 3 verse 12. Yan ang ipinasabi ng Diyos kay Joshua. Matapos sabihin kay Joshua, pangunahan mo sa promised land ang mga Israelita. Marami kayong makakaaway. Kayo'y magtatagumpay. Maraming magiging reklamo ang mga Israelita. Dapat yan ay tanggapin mo. And don't worry, I am with you. Joshua 1 verse 5. Yan din ang ipinasabi ng Diyos kay Gideon. Nang sabihan niya si Gideon na pangunahan mo ang 300 mga Israelita laban sa mayroong 135,000 na mga Madyanita. Kang mag-alala, I am with you. Judges 6:11. Kaya alam ni Mary, yung banat ng anghel na yon, the Lord is with you. Nako, ito na yon. Hindi yun promotion, mission. Kapag nakakatanggap ng bagong assignment, halimbawa bagong parokya ang pare, lalo na sa mga kaibigan ng pare, anong madalas na tinetext at sinasabi ninyo? Congratulations, Father. Minsan may kasama pang, wow, congrats, Paz! Galing! Sa Google, ang sabi ni Google, pag sinabing congratulations, ito yung nag-express ka ng mga words of praise because of an achievement. So, in effect, kino-congratulate mo ang pare dahil may na-achieve siya, dahil nataas ang ranggo niya, dahil may naibigay sa kanyang award o pagkilala. Ganun nga ba talaga? Natatandaan po ninyo nung isang vlog ko, nang matanggap ko yung assignment dito, yung dala-dala ko yung papel. Di ba, kitang-kita niyo yung tuntua ako. Kasi after 13 years na assistant parish priest ako, parish priest na ako. Kaya kung natatandaan niyo yung reaction ko, parang sa pakiramdam ko, promotion eh. Tapos, bumaha pa ng mga words of congratulations, congratulations. Tapos, bumaha pa ng mga pagbate, congratulations, Pads. Buti na lang, andito ako na-assign. Kasi nang mapunta ako sa lugar na ito, nakita kong walang simbahan, walang kumbento. Natahimik ako. Bigla, ipinaalala sa akin ng Panginoon, Father Fidel, pare ka, yung assignment mong yan, hindi yan promotion, mission. Tingnan po ninyo ang buhay ni Maria, by all indication, hindi promotion, yung sinabi sa kanya ng anghel, kundi mission. Bukod kay Jose, wala namang ibang pinagsabihan yung anghel na buntis siya. Diba? Kaya, usap-usapan ito sa Judea. Dati pa man, may mga chismosa na, di ba? May mga babae. Joke lang. So, usap-usapan yan kasi hindi pa sila nagsasama ni Jose. Tapos nabuntis siya. Buti sana kung po pwede niyang sabihin yung naging sagot nung nachismis lang na buntis. Sabihin natin, pangalan Harleen. Tinanong si Harleen, buntis ka nga ba? Sabi ni Harleen. Pero chismis lang. Ha? Sino nakabuntis sa'yo? Ito yung mga kapitbahay natin. Sila, tanungin mo. Sila nagsabing buntis ako eh. Hindi pwedeng sabihin ni Maria yan kasi buntis siyang talaga. Hindi chismis lang. Hindi naman niya pwedeng explain kasi walang makakaintindi. Di ba? Di lang yan. Kinailangan nilang maglakbay pa, pumunta ng Bethlehem. Kagampan niya, mga anak na siya. At nang pagdating nila doon, wala naman sa kanilang tumatanggap, kahit isa. Kaya sa sabsaban, sila napunta. At pagkatapos, hindi pa siya ganong nakakapahinga sa pagkapanganak. Kinailangan nilang pumunta ng Ehipsyo kasi pinagtatangkaan na agad ni Herodes ang buhay ng baby pa lang na si Kristo. Hindi rin sila mayaman. Makikita yan nang mag-alay sila sa templo ng bato-bato. Kasi sinasabi sa aklat ng Levitico, ito'y provision sa mga mahihirap na pamilya na hindi kaya na mag-offer o mag-alay ng tupa. Mahirap lang sila. At parang sinasabi rin, ini-indicate din ng Bible na pagkatapos nung mawala at magstay si Kristo, 12 years old, sa templo, wala na si San Jose. So, ibig sabihin, maagang nabiyuda si Maria. That means, isa niyang itinagkuyod si Kristo. Mahirap maging nanay ni Kristo. Hindi dahil pasakit ulo si Kristo. Kasi iba yung buhay niya. Hindi nga ba't sinabihan pa si Kristo na lasinggero, matakaw, at inaalihan pa nga daw ng demonyo. Hindi lang ng ibang tao, kundi pati ng kanilang mga kababaryo. Isipin po ninyo yun, anong damdamin na mararamdaman ng isang ina pag ganon. And then the culmination, ang pagkamatay sa harapan niya ng kanyang anak sa Kalbaryo. Come on. Diba?
Kaya maliwanag na yung sinabi ng anghel sa kanya, hindi favor yon sa mata ng tao. Yun ay favor sa mata ng Diyos. Hindi yun promotion. Yun ay mission. Pero ang maganda, talagang hindi siya iniwan ng Panginoon. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, yung naging tanong ni Maria dito, Inglesin na lang natin how can this be since I know no man? Hindi niya na ito uulitin. Kapag nakaranas uli siya kahit ng mga matitinding, mga dagok, hindi na siya magtatanong sa Diyos, how can this be? I don't have any assistance with any man. Parang ganun yung sinabi niya sa tanong na yun eh. Yun yung una at huli niyang tanong na yun. Sa mga pagsubok na darating sa buhay niya, anong sasabihin ng Bible? At nagbulay-bulay na lang. Hindi na siya magtatanong. Kasi parang ang ibig sabihin ng, how can this be since I know no man? How can this be? Paano mangyayari ito? Wala naman akong assistance sa sino mang tao. Yun kasi ang pwedeng maging hadlang upang ang Panginoon ay lubos nating pagkatiwalaan. Yun bang kapag may nasabi na siya, still we will seek the validation, assurance, favor of man. Ito yung actually nararamdaman natin kapag may tanong tayo sa Diyos na ganito, Lord, akala ko ba gagaling ako? Akala ko ba magiging maayos ang buhay ko? Akala ko ba malalampasan ko ang mga pagsubok na ito? Akala ko ba magiging masaya ako? Akala ko ba I will lend and will never borrow? Akala ko ba hindi mo ako pababayaan? Akala ko ba makapangyarihan ka? Mahal mo ako. Mabuti ka. Akala ko ba? Pero bakit hindi ito ang nararamdaman ko? Ang ibig sabihin mo nun, hindi yun ang pinaparamdam sa iyo ng mundo. Pag sinabing mundo, hindi yun ang ipinaparamdam sa iyo ng mga tao, maging ng sarili mo. Tanong, sino ba ang mas paniniwalaan mo? Yung sinabi na ng Diyos sa iyo o yung sinasabi at pinaparamdam sa iyo ng mundo? Come on. Nung mga unang linggo ko dito, na wala nga pong simbahan, walang kumbento, maraming nagtatag sa akin, mga pare, mga laiko, na nagmamalasakit talaga. Feel ko yung concern nila. Kapag nakikita ko pag recollection, yun din ang tanong, may mga tumatawag din. At ang laging tanong, ba't nga kaya ka-inassign dyan? Huy, may nagawa ka bang kasalanan? Huy, Father, meron ka bang nakagalit? Sipin mo, wala naman talaga eh. Feeling ko awang-awa sila. In fact, pati ang pamilya ko, lalo na si Mama, kung pwede nga lang niya akong pagluto araw-araw, dalhin niya dito, kaya lang malayo ang San Miguel dito. Nung mga unang linggo ko dito. Kaya sa totoo lang, nahawa na din ako sa sarili ko. Kasi pinakinggan ko Pinakiramdaman ko yung pakiramdam ng mundo sa kalagayan ko Pero promise, sandali lang yan. Kasi ibinalik ko agad ang pananampalataya ko. Lord, ikaw ang nag-assign sa akin dito Alam kong mahal mo ko Alam kong may kinalaman ka dito. Hindi mo ako pababayaan. That's it. Hanggang sa ito na tayo ngayon. In fact, tayo na po ang paunti-unti tumutulong ngayon. Dahil na rin sa inyo at sa Panginoon. Tayo na rin ang unti-unting tumutulong ngayon kahit papaano sa mga laiko at pare na naawa sa atin noon. 1 Thessalonians 2 verse 4. Seek to please God and not man. Mission and not promotion. The favor of God and not the favor of man. Yes, mahirap. Pero nakikita kasi ng Diyos sa iyo na kaya mo at gusto mong gawin ang mga bagay na ayaw o hindi kayang gawin ng iba para mailigtas ang iyong kapwa, lalo tigit ang iyong pamilya sa pamamagitan niya. And that is what makes us pleasing in the eyes of God. Hindi yung kagwapuhan natin, kung meron man, kagandahan, kapangyarihan, talento, hindi yan. Kundi yung willingness natin na gamitin ang mga yan o anumang ang meron tayo. Hanggat makakaya natin at hanggat meron tayong maibibigay para lamang mailigtas sa kahirapan, sa kasalanan, sa kapahamakan, sa cycle ng kasalanan, sa pagiging broken family, ang iba, lalo tigit ang ating pamilya. Besides, yan naman ang dahilan kung bakit ipinanganak ka sa pamilya ngayon para iligtas sila sa mga yan. Gagamitin ka ng Panginoon para iligtas sila sa mga yan. Actually,
Mission din yan ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng magulang mo, ng tatay, ng nanay mo. Kaya lang, ayaw eh. O kaya, sadyang mahina ang loob o mahina ang katawan. O kaya, may sakit o kaya patay na. So, wag mo nang iasa sa iba. Ikaw na. After all, never ka namang mag-iisa. Remember, mission to, and the Lord is with you. Tandaan mong hindi ikaw ang tagapagligtas, ang Diyos ang tagapagligtas. Ginagamit ka lang niya upang ang iba ay iligtas. And when God is with you, when the favor of God is with you, you will be fine. And everything will be beautiful in His way, in His time. Hindi mo kailangan ang pabor ng tao. Basta't nasa iyo ang pabor ng Diyos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. May magagawa Ako'y matutulungan niya. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos Alam niya ang pinagdaraanan. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos Hindi mo laban ang ito. samo Laban ito ng Diyos. Ikaw ay ginagamit ng niyang instrumento. Kung ako'y magtatapat, ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung di ringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo ko sa mga problema ko, lalong-lalo na po sa pamilya ko. Isinusuko ko ang lahat sa iyo, pero sa pagsuko ko, hindi ko inaalis ang kamay ko. Nandiyan pa rin ako, magsasakripisyo, didiskarte, magtatrabaho, magninegosyo. Pero sana, Panginoon, sa pagbubuhat ko, mas lalo kong maramdaman na ikaw ang mas bumubuhat ng bigat. Kasi bigat na ako. Wala ako maramdamang suporta, puro na lamang ako. Hindi ko naman makita o mahanap, mademand mula sa iba na ganito ka dapat, magbigay ka. Mahirap. Kung ayaw nila, sige ako. Pero Panginoon ha, tulungan mo ako. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kapatid, please, paniwalaan mo yan. Huwag kang makikinig sa champion na hindi mo kaya. Maniwala kang kaya mo para sa pamilya mo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi niya tayo kalilimutan. Ikaw pa ba na nagiging biyaya sa iyong pamilya? Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ikaw na lang ang lumalaban eh. Ikaw na lang ang hindi nawawala ng pag-asa eh. Ikaw na lang ang nagsisikap eh. Kaya target ka ng demonyo. Pero huwag kang mag-alala because the favor of God is with you. Mayroong magandang mangyayari. Ganun talaga. Pinabibitaw ka ng diablo kaya mas marami ang sakripisyo. Pero doble ang grasya. Paniwalaan kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo.
kapara ng sa unang-una ngayon, magpakialaman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Magsitayo tayo. Ipahayag natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kaming. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon na paghahain sa mga kamay, sa kapuren niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming inahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating tahimik na alalahanin ng ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipapintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Samsama natanaw na sa silangan ang tanang patnubay, tulog na o sanggol na hirap, hiling na sa sutlang kandulan ng Birheng matimtiman sa hamak na sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat, sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinurin mong kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap
upang kung nasaan ka ngayon, may paroon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga tumutulog sa iyo. Maraming salamat po sa lagi niyong pagtangkilik at pagtulong din sa aming parokya, sa pagtangkilik sa ating souvenir shop, sa ating Alcancia 3 Nails na Crown, at sa pag-share ng ating mga videos and reflections, pag-subscribe. Maraming salamat po. At syempre sa mga pinapadala niyong tulong, lalo na yung mga nasa ibang lugar through our GCash and bank account. Maraming salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging darisay. Ang Birhen kong ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal,